Sa isang lecture sa unibersidad, pinag-uusapan ni Profesor Julian ang tungkol sa mga Neanderthal, isang extinct na grupo ng mga tao. Ipinaliwanag niya na sila ay di umano'y napakamangmang at ganap na marahas, batay sa mga pag-aaral ni Darwin at Galton. Masasabi ng kanilang mga teorya kung gaano sibilisado at matalino ang isang tao sa hitsura pa lamang. Hindi sumasang-ayon si Julian, sinabing ang kasalukuyang sangkatauhan ay may kaunting Neanderthal sa kanila. Ibinunyag din niya na ang nag-iisang hindi fossilized Neanderthal sa mundo ay natagpuan ng kanyang amo at pinangalan ng William ayon sa scientist na kinilala ang Neanderthal bilang isang hiwalay na species. Tinapos niya ang lecture sa pamamagitan ng pagturo na sa teorya ay posibleng lumikha ng buhay na Neanderthal gamit ang DNA ni William. Pinapanood ng endocrinologist na si Barbara ang buong lecture at sa sumunod na araw ay hinanap niya si Julian sa isang restaurant. Ibinahagi niya ang posibilidad ng pag-clone kay William na magiging napakahirap at komplikado ngunit hindi imposible. Ginugol nila ang kanilang hapunan sa pagtalakay sa mga detalye sa likod ng proseso at sa pagtatapos ng gabi, gustong malaman ni Barbara kung bakit nanguhumaling si Julian sa mga Neanderthal sa partikular. Upang masagot iyon, dinala ni Julian si Barbara sa kanyang lab at ipinakita sa kanya ang dalawang tol na bato, ang isa ay ginawa ng Homo sapiens at ang isa ay ng mga Neanderthal. Walang pagkakaiba sa pagitan nila, kaya naisip ni Julian na marami silang matututunan tungkol sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pag-aaral sa ating pinakamalapit na pinsan. Nang gabing iyon ay nahulog sa isa't isa sina Julian at Barbara. Mula noon nagsimulang magtrabaho ang dalawa sa proyekto ng pag-clone ng Neanderthal at sa loob lamang ng 2 taon ay naglabas sila ng 3 groundbreaking papers sa paksa. Nagsama rin sila sa iisang bahay at nagkaroon ng masayang buhay. Sa kasamaang palad, maraming mahahalagang siyentipiko at donor ng unibersidad ang nag-aalala tungkol sa moral sa likod ng proyektong ito at ang potensyal na masasamang reaksyon, kaya kinansela nila ang kanilang suporta. Gayunpaman, tumanggi ang magkasintahan na sumuko at nagpasya si Barbara na siya ang magdadala clone na embryo habang hinahayaan ang iba na isipin na nagkakaroon siya ng normal na pagbubuntis. Pagkatapos, pumunta ang magkasintahan sa Las Vegas at ikinasal sa isang Elvis impersonator. Makalipas ang ilang buwan, nanganak si Barbara sa ospital. Mapapansin ang kakaibang tingin ng mga nurse bago ibinigay ang sanggol sa masayang ina. Walang pakialam ang mag-asawa sa pangit na itsura ng bata at hinalikan pa ni Julian ang noo ng bata. Maya-maya ay dumaan si Julian sa unibersidad upang ihulog ang ilang papeles na nagpapaliwanag sa ginawa nila ng kanyang asawa. Ang mga nakatataas ay nag-ayos ng emergency meeting, natatakot sa kung ano ang maaaring gawin nito sa reputasyon ng unibersidad. Hindi nila gusto ang proyekto, ngunit sa ngayon, nagpasya silang sumuporta para makakuha sila ng pagkilala at umaasa na magkaroon ng pagkakataon na kontrolin ito. Kinaumagahan, nag-organisa si Julian ng press conference para sabihin sa mundo ang tungkol sa Neanderthal clone na nilikha gamit ang cell nuclear transfer. Nagtanong ang isang reporter tungkol sa moralidad nito, kaya ipinakita sa kanila ni Julian ang isang cute na picture ng sanggol at nagtanong kung paano maaaring maging immoral ang isang bagay na napakaganda. Pagkatapos ng conference, ipinaalala sa kanya ng boss ni Julian na ang board ay may huling desisyon sa anumang mangyayari sa proyekto. Makalipas ang maraming taon, binata na ngayon ang sanggol na tinatawag na William. Inihatid siya ni Barbara sa kagubatan at nagpaalam sila sa isa't isa bago umalis si William patungo sa bahay ng kanyang ama. Tumingin-tingin siya saglit bago nakarating sa balcony na may magandang tanawin ng ilog. 2 turista ang dumaan sakay ng isang bangka at nang makita nila ang pangit na mukha ni William, nagsimula silang magsagwan ng mas mabilis. Bumalik si William sa loob at nakita ang sinaunang kasangkapang bato sa isa sa mga istante. Bigla siyang nagulat sa ingay ngunit ang bago niyang tutor lang iyon na si Sarah. Ipinaliwanag niya na si Julian ay nasa trabaho at hindi mapigilan ni William na makaramdam ng awkward sa paligid ng isang estranghero. Nang gabing iyon ay sumama si Julian sa kanila sa hapunan at napansin ni Sarah na kumakain si William ng marami, kaya ipinaliwanag ni Julian na iba ang metabolismo ni William at nangangailangan ng mas maraming calorie kaysa sa karaniwang tao. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Julian kay William na ipinagmamalaki niya siya sa pagsunod sa kanyang mga pangarap. Kinabukasan ay tinulungan ni Sarah si William sa kanyang pag-aaral at ibinahagi na nagsusumikap pa rin siyang tapusin ang kanyang thesis. Si William ay napakahusay sa matematika ngunit ang Ingles ay medyo mahirap para sa kanya dahil hindi niya gusto ang mga talinghaga na nakikita niya bilang kasinungalingan. Samantala sa unibersidad, sinabi ni Julian sa kanyang klase ang tungkol sa kanyang proyekto. Noong nagsimula ang lahat,
Araw-araw ay nagrereklamo ang mga nagpoprotesta dahil itinuturing nilang immoral at kasalanan sa Diyos ang pag-clone. Gayunpaman, si William ay lumaki bilang isang normal na bata sa ilalim ng mapagmahal na pangangalaga ni na Julian at Barbara, kaya ang mga nagpoprotesta ay tumigil sa kalaunan. Tumigil din ang balita sa pag-uusap tungkol sa kanya dahil wala silang anumang kawili-wiling balita tungkol sa mga marahas na caveman. Sinasabi sa mga teorya na ang Homo sapiens ang nagtulak sa mga Neanderthal sa pagpapalawig ng may higit na katalinuhan, ngunit pagkatapos ng mga taon ng pag-aaral sa kanyang anak, hindi na sumasang-ayon si Julian sa teoryang iyon. Si William ay nagsimulang magsalita ng mas maaga kaysa sa karamihan ng mga bata at mas mabilis na umunlad, siya rin ay nagpakita ng pantay o higit na katalinuhan kaysa sa kanyang mga kaedad. Isang araw ay nagkasakit si William at walang gamot na nagpapagaling sa kanya, ngunit ang pagiging ina lamang niya ay nakatulong sa kanya na gumaling. Lumalabas na ang kanyang immune system ay napakatatag at mabilis na umangkop na nagsasaad ng hindi kapanipaniwalang paggamot. Nang matapos ang kanyang klase ay naalala ni Julian ang araw na naghiwalay sila ni Barbara. Lumaki si William sa loob ng lab ngunit gusto ni Barbara na maging malaya siya at magkaroon ng normal na buhay. Gayunpaman, patuloy na itinuturing ni Julian si William bilang isang eksperimento at pinaalalahanan si Barbara na hindi niya ito anak. Nasaktan si Barbara sa komentong iyon kaya tuluyan na niyang iniwan si Julian. Pagkatapos, nagkaroon siya ng pahintulot mula sa lupon ng unibersidad na umalis kasama si William. Lumipat sila sa bagong bahay at natuwa si William na magkaroon ng sariling silid. Nakakuha ng trabaho si Barbara sa klinik ngunit nagsasaliksik pa rin ng part-time at madalas silang binibisita ni Julian. Ang dating mag-asawa ay nagtutulungan pa rin upang may hanap si William ng magandang paaralan at binatikos ang prinsipal para sa pagsasabing ang bata ay hindi ganap na tao. Mabuti na lang at naging masaya si William sa paaralan at mabilis na nagkaroon ng matalik na kaibigan. Binisita siya ni Julian gaya ng ipinangako at naglalaro sila sa labas na tinatamasa ang bagong kalayaan ni William. Sa kasalukuyan, ginagamit ni William ang kanyang pahinga sa ehersisyo na nagpapakita ng kanyang mahusay na lakas. Tinawag siya ni Sarah upang magpatuloy sa pag-aaral at pinabasa siya ng isang quote mula sa The Great Gatsby at humiling sa kanya na magbigay ng kanyang interpretasyon. Nauwi ito sa isang pagtatalo dahil sa palagay ni William ay walang dapat magpasya kung ano ang ibig ipakahulugan ng ibang tao maliban sa taong iyon. Ang isa pang flashback ay nagpapakita na nakasakay si William sa kanyang bisikleta sa kalsada nang makita siya ng isang grupo ng mga mas matatandang bata. Tinawag nila siyang caveman upang kutsain siya at sinimulang habulin siya. Noong una, mukhang makakatakas si William, ngunit hindi sinasadyang nabangga ang kanyang bisikleta sa tulay at kinailangan niyang magpatuloy sa paglalakad. Nang subukan siyang sunggaban ng ibang mga lalaki, itinulak ni William ang dalawa sa lupa at sinaktan ng kamay ng pangatlo. Nang maglaon sa istasyon ng pulisya, sinabi ng ina ng mga bata na mapanganib si William at gusto siyang ikulong, ngunit pinalayas lang ng pulis ang lahat dahil hindi siya maaaring umaksyon sa away ng mga bata. Pag-uwi nila, sinabihan ni Barbara si William na lumayo sa tuwing may nang-iinsulto sa kanya para maiwasan ang gulo. Pagkatapos ay hinanap ni William ang kanyang pangalan sa internet at natagpuan ang lahat ng mga artikulo tungkol sa kanyang kapanganakan, hindi pa banggitin ang mga protesta. Ang pagbabasa tungkol sa mga Neanderthal ay nagpapakita na ang lahat ay naniniwala na sila ay marahas. Sa kalaunan, nagsimulang makipag-date si Barbara sa bagong lalaki at tumigil si Julian na manatili para sa hapunan sa panahon ng kanyang mga pagbisita. Tumigil din siya sa pagpapatakbo ng mga nakagawiang pagsusuri kay William at sa halip ay pinapagawa ito sa kanyang assistant na ikinagalit ni Barbara. Makalipas ang ilang taon nang magsimula sa high school si William, nagkaroon siya ng ilang mabubuting kaibigan bagaman hindi niya palaging naiintindihan ang kanilang mga biro. Sa kanilang huling taon ng pag-aaral, nagpasya si William at ang kanyang dalawang kaibigan na maglakbay ng magkasama at ibinahagi ang kanilang mga saloobin tungkol sa pag-a-apply sa kolehiyo. Habang sila ay nagsasaya, nakatagpo sila ng dalawang hippie na sumama sa mga batang lalaki sa paligid ng apoy at pinagsaluhan ang kanilang mga kabute. Nang mapagtanto nila kung sino si William, tinawag nila siyang cool at beautiful. Tinanong siya ng babae kung gusto niyang bumalik sa kanyang sariling panahon at sinabi ni William na oo. Hinikayat niya itong pumunta doon habang ang kanyang kaibigan ay nagsuka dahil sa mga hindi magandang pagkain na kanyang kinain. Sa school, tinulungan ni William ang crush niyang si Judy sa paparating na dula at pumayag pa siyang maging isa sa mga aktor.
Sa gabi ng palabas, ginampanan ni William ang love interest ni Judy at nakuha ang kanyang unang halik bilang bahagi ng palabas. Gayunpaman, nang subukan niyang halikan muli si Judy sa likod ng kurtina, tinalikuran siya nito. Naging matagumpay ang dula ngunit nadurog ang puso ni William dahil wala itong kahulugan para kay Judy. Maya-maya ay tinawagan ng guro ni William sina Barbara at Julian para ipaliwanag na matalino ang kanilang anak, ngunit hindi siya magaling sa standardized test dahil hindi tumutugma ang paraan ng pag-iisip niya sa anumang nakikilalang modelo. Kakailanganin niya ang malawak na pagtuturo para gawing muli ang kanyang aplikasyon sa kolehiyo, at nagulat si Julian nang malaman niyang binawi ni Barbara ang aplikasyon na ipinadala na ng kanyang anak. Ipinaliwanag ni Barbara na nakakuha si William ng part-time job sa isang hardware store upang panatilihin siyang abala pagkatapos ng graduation, ngunit gusto ni Julian na maging higit pa siya doon. Nagkaroon ng pagtatalo at kinailangang ipaalala sa kanila ng guro na si William ang dapat na magdesisyon. Samantala, si William ay nagpaalam sa kanyang mga kaibigan na malapit ng mag-college. Nang gabing iyon ay ipinaliwanag sa kanya ng kanyang mga magulang ang sitwasyon. Hiniling sa kanya ni Julian na sumama sa kanya upang maturuan siya ng mabuti, ngunit nangangahulugan din iyon ng muling pag-eeksperimento. Tutol si Barbara, gayunpaman, desperado si William na magkaroon ng normal na buhay at tinanggap ang alok ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, sinusuri ni Julian ang pinakabagong pagsusulit sa pagsasanay ni William at nagalit dahil hindi pa rin ito sapat, sinisisi si Sarah para dito. Iginiit ni Sarah na si William ay nakagawa ng mahusay na pag-unlad at sinabi ni William na hindi ito kasalanan ni Sarah, para lamang ihagis ni Julian ang mga test papers sa kanyang mukha at umalis ng bahay. Nang magsimulang umiyak si William, nanumpa si Sarah na talagang mahusay ang kanyang mga marka at isinama siya sa paglalakad sa kagubatan. Ibinahagi niya na ang kanyang mga magulang ay masyadong mahigpit din sa kanya noong siya ay mas bata at sa loob ng mahabang panahon ay kinasusuklaman niya ang mga ito sa pagpapasya sa kanyang hinaharap nang hindi nagtatanong sa kanya, ngunit ngayon ay hindi niya magawang magreklamo tungkol sa mahusay na edukasyon na nakuha niya. Bilang kapalit, inamin ni William na mahilig siyang kumanta at ibinahagi niya ang kanta mula sa kanyang dula sa paaralan. Nauwi ito kay William at Sarah sa paghahalikan at nag-intimate. Umuwi sila sa bahay kinagabihan at pinagalitan silang dalawa ni Julian sa pagsasayang ng oras sa halip na mag-aral. Nang gabing iyon ay hindi mapigilan ni William ang pagtitig sa kasangkapang bato, iniisip kung magiging higit pa ba siya rito. Maya-maya ay dinala ni Sarah si William sa paaralan upang muli siyang makakuha ng pagsusulit. Ang lahat ng mga lapis na sinusubukan niyang gamitin ay patuloy na nasisira, kaya nakita niya ito bilang isang palatandaan at sumuko, umalis sa silid nang hindi tinatapos ang pagsusulit. Pagkatapos ay pumunta siya sa tindahan upang uminom at pinagtawanan siya ng dalawang babae, kaya ininsulto sila ng clerk dahil sa pagiging bastos. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, pumunta si William sa universidad upang makita si Godwin, ang babaeng nakatagpo ng mga labi ng Neanderthal. Dinala niya siya sa kanyang lab upang makita ang katawan na inilagay sa isang espesyal na hawla para sa konserbasyon. Hindi mapigilan ni William ang pagtitig sa katawan sa bawat anggulo at iniisip pa nga na maaaring nakangiti ang lalaki. Ipinaliwanag ni Godwin na hindi nila alam kung paano siya namatay dahil walang mga sugat o palatandaan ng karamdaman. Tulad ng sa mga teorya, iniisip niya na ang Homo sapiens ay bumuo ng kakayahang lumikha at maniwala sa mga salaysay, at ang mga kwentong iyon ay maaaring magsama-sama ng mga grupo sa malaking dami. Pinilit ng mga nakatataas na bilang na iyon ang mga Neanderthal sa isang hindi gaanong kapaki-pakinabang na tirahan, na sa kalaunan ay naging sanhi ng kanilang pagkalipol. Nang magtanong si William tungkol sa mga kwento, sinabi sa kanya ni Godwin na kasama nito ang lahat mula sa relihiyon hanggang sa political hierarchy, ngunit pati na rin sa mga kwento ng pamilya. Lahat ng bagay na isusuong ng mga tao sa digmaan at kahit pamamatay. Hindi maintindihan ni William kung paano naging matalino ang mga Homo sapiens sa paniniwala ng kasinungalingan at iniisip na ang mga superior na numero ang tanging dahilan kung bakit natulak ang mga Neanderthal sa pagkalipol. Inanunsyo niyang hindi siya kabilang dito, at gayon din ang lalaki sa kahon. Sinikap ni Godwin na kumbinsihin siya na mayroon siyang lugar, ngunit lumayo lang si William. Samantala, hinahanap ni Sarah si William at hindi niya ito mahanap kahit saan, kaya't hinikayat niya si Barbara na tulungan siya. Ilang sandali pa ay pumasok si William sa lecture ni Julian at pinutol ito ng patuloy na tinutukoy ng kanyang ama ang buhay ng kanyang anak bilang kanyang trabaho. Tinawag ni William ang eksperimento na isang kabiguan at itinuwid siya ni Julian, na sinabing si William ang nabigo.
Tumakbo palayo ang isang wasak na si William at sinundan siya ni Julian para humingi ng paumanhin. Sinabing ginalit siya ni William sa pamamagitan ng pagpapahiya sa kanya sa harap ng klase. Sumagot si William na ikinakahiya ni Julian ang kanyang sarili at hindi niya ito ama, na naging dahilan upang sampalin siya ng galit na si Julian. Muli ay sinubukang umalis ni William at nang subukang pigilan siya ni Julian, hindi niya sinasadyang nalaglag ang kasangkapang bato. Sabay na inabot ito ng dalawang lalaki at biglang sinuntok ni William si Julian dahilan para matumba siya, na para bang ipinagtatanggol ang kanyang gamit. Sa sandaling napagtanto niya kung ano ang kanyang ginawa, si William ay nakaramdam ng kakilakilabot. Hindi nagtagal ay nagkumpulan ng mga estudyante sa paligid nila, tinawag si William na marahas at kumuha ng mga larawan. Walang pagpipilian si William kundi tumakas. Ilang sandali pa ay natagpuan ni Barbara ang walang malay na si Julian at tinawagan si Sarah para balaan siya na hinahanap ng mga pulis si William. Pupunta si Barbara sa ospital kasama si Julian kaya dapat ipagpatuloy ni Sarah ang kanyang paghahanap ng mag-isa. Samantala, si William ay nagtatago sa isa pang gusali ng unibersidad kung saan nakita siya ng isang estudyante na tumawag ng pulis. Nang subukang umalis ni William, nakita niya ang isang grupo ng mga pulis na naghihintay sa kanya na nakalabas ang kanilang mga baril. Dumating din si Sarah at tinawag ang kanyang pangalan, ngunit pinigilan siya ng isang opisyal. Naaalala ang insidente sa tulay, naglakad si William at nabaril sa loob ng ilang segundo na nakatagpo ang kanyang kamatayan. Makalipas ang ilang buwan, binisita ni Sarah ang lugar kung saan natagpuan ni Godwin ang Neanderthal. May dala siyang sanggol na nagpapahiwatig na ito ay anak ni William. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.